Anong gagawin natin kay Senator Amy? This is my challenge to Senator Amy. I know some of your friends maybe nanonood sa akin. Senator Amy, nung nakarating na impormasyon na yung kapatid mong hunghang ay sinabi sa'yo na walang magawa at tinraidor si Inday, if you're really true to your words, na sinasabi mo nung nakaraang araw na na ang suporta mo kay Pangulong Duterte dahil pinalibing yung ama mo, I challenge you. Act fast. Saan natin sisimulan, Senator Amy, ang laban para ma-convince mo ang taong bayan na sukang-suka sa buwaka ng inang kapatid mo at ng sister-in-law mo na sinabi mo rin mismo sa akin na insecure sa'yo. I challenge you. Nagmamadali kami, Senator Amy. Umpisahan mo saan? Magpatawag ka ng investigation? Saan, mga palangga? Sa Smartmatic issue na kung saan nagbigay ng forward ng affidavit si Attorney Glenn Chong. Nakakampi mo din, kakampi natin. Okay? Patungkol dito sa Smartmatic na nakipag-usap, nakipag-alyansa ang insekurista mong sister-in-law na si Lisa Ahas Araneta Smugs para i-sure win ang panalo kay Kuting. Umpisahan natin dyan, Senator Amy. I know you are re-electionist ka. Huwag na natin patagalin. Bakit, mga kapalangga, sinasabi ko? Si Senator Amy ay chairperson ng Electoral Reforms and People's Participation. Sino-sino yung mga tao dyan? Yan siya. Galing po yan sa Congress. Okay? So, sino-sino mga vice chairperson dyan? Members, si Cynthia Villar, kaya bodyakan nyo yung mga yan. Pati si Senator Bongo. Well, kasi member siya. Okay? Ano si Senator Bongo? Members. Actually, wala siyang power. Ang may power lang to initiate. Actually, ay ang magsasabi ay ang chairperson kung i-go ang initial investigation dito sa Smartmatic na to sa pagipagsabuatan ni Lisa or hindi. So may power ka, Senator Amy. Kung gusto mo ibukelya si Lisa Ahas Araneta Smugs, mag-initiate ka ng investigation, ipatawag mo si Attorney Glenn Chong na nagsasabi na ang sister-in-law mo ay nakipag-alyansa o nakipagsabuatan, nagbayad sa Smartmatic, nakipag-usap, nakipag-meeting days before or March, month or isang buwan bago mag-election. Kasi you have the power. The same thing na ginawa ni Joey Salceda noong nagkaroon ng hearing sa agriculture, doon sa smuggling. Okay? Sa smuggling laban kay Michael Ma. Remember that? Anong ginawa ni Joey Salceda? Ang nag-initiate, ang nag-propose ng hearing na yon ay si Congressman Horace Swansing. Si Swansing. Pero dahil si Joey Salceda, ang chairperson, napigil ang hearing. Kasi nga, nakausap na siyempre ni Lisa Smugs itong si Joey Salceda at ni Kuting na wag nang ituloy yung hearing kay Michael Ma. So may power as a chairperson, kung may naging power si Joey Salceda na hindi ituloy sa pamamagitan ni Kuting at ni Lisa Smugs o ni Tambaluslos ang hearing. Okay? Para maigisa sana si Michael Ma sa kanyang smuggling business at makita sana natin yung connect niya talaga. Makita natin na utal-utal siya kay Lisa Smugs at kay Marcos Jr. yung kanilang smuggling business. Diba? Hindi natin nakita kasi pinigilan at walang nagawa si Congressman Swansing dyan. Dahil may message ko, nag-comment ako sa Facebook ni Swansing at sumagot yung account niya na wala siyang power to push that hearing dahil siya lamang ay members. So definitely, kung yan ang pagbabasehan natin, mga kaibigan, dito sa Electoral Reforms and People's Participation ay ang may power lamang to initiate the investigation laban sa Smartmatic na nakipag-alyansa, nakipag-meeting si Lisa Smugs based sa affidavit ni Attorney Glenn Chong na kasama ni Lisa during the campaign. Kasama namin, mga palangga.
only Senator Amy Marcos has the power para ipatawag si Lisa Ahas Araneta sa Senado. See? Yan yung challenge namin, Senator Amy. Kung itong mga revelasyon na nakarating na binolja ka ni Kuting, na really binolja, na sinabi ng kapatid mo na wala siyang may papangako, wala siyang magawa dito sa pagpupush ng mga kongresista para i-impeach si Sara, may magagawa ka, Senator Amy, sa taong bayan, sa power mo right now, bilang isang chairperson ng Electoral Reforms and People's Participation to initiate the investigation, ipatawag si Glenn Chong, ipatawag si Lisa, dahil pwede siyang ipatawag. Okay? Para magpaliwanag sa taong bayan. Then, the vice chairperson, wala pala. Ang mga members lang pala, si Villar, si Senator Bongo, De La Rosa, Revilla, Mark Villar, Robin Hood Padilla, Ejercito Estrada, Binay, Lapid, Ejercito JV, Tolentino, Ontiveros. Only you. Dahil ikaw ang chairperson, ikaw ang makapangyarihan sa electoral reforms right now. Kung may kapangyarihan si Lisa Smugs para pisatin ang itlog ng kapatid mo, diba? Para i-push na, tirahin si BFF mo na si Sara, may kapangyarihan ka pa para ipatawag siya. That's my challenge. And if you're not gonna do that, goodbye for the next election. Paano kami magta-trust? You have the power, di ba? Kung hindi mo gagawin yun. I know you are pressured right now. But, ako bilang isang supporter ninyo, mga palangga ninyo na ngayon nanonood sa inyo, you do it now. Anita Ruenar, dapat kainan na ni Amy Marcos ang kahiyan. Panahon na para magsalita, ipakita ang totoong nangyari. Yes, actually may nakarating sa akin din na magsasalita daw si Senator Amy ngayong November. Now na, Senator Amy, matatapos na November. Ito lang yung power na sinasabi ko sa'yo. Ito ang ultimate power mo. Hindi ka kayang hawakan ni Lisa dito. As a chairperson of electoral reforms, na ipinaglalaban naman natin yun eh. Di ba? Magkasama tayo, mano-manong bilangan, ang tawag doon, mano-manong botohan, automated na bilangan. Di ba? Yan yung pinaglalaban natin. You act now. Kung gusto mo, with all due respect, Senator Amy, kung gusto niyo po, ayan, pinupo ko naman kayo, although, hindi talaga ako mahilig mamupo. Kasi, ang mga Ilonggo, hindi marunong mamupo. Kung gusto niyo, na patunayan sa taong bayan, na totoo yung sinasabi ninyo, na you are supporter of Sara and Duterte kasi ganito, kasi ganyan. At kung totoong insekurista talaga ito si Lisa Ahas sa'yo, at sinabi mo mismo sa akin yan, first-hand information yan. Hindi na pwedeng i-deny yan. You act now. We are waiting for you na mag-initiate ng investigation laban sa Smartmatic and Lisa Ahas Araneta Marcos para talagang makita ng taong bayan kung sino ang tunay na Marcos. At na-post din yan ni Daryl Yap. Ano sabi ni Direk Daryl Yap? Ang totoong Marcos? Para mayroon siya something like that, di ba? Ano yung exact word ni Direk? Ang tunay na Marcos, ang totoong Marcos, something like that. But anyway, di ba? Dito mo ipapakita ang totoong Marcos. Kasi, based on the definition ng totoong loyalista, na ang totoong Marcos, ang tunay na Marcos, ay may pagmamahal sa bayan. Dahil, ang sumira, marami ng mga palangga, ng mga loyalista, nagsasabi ang sumira talaga sa Marcos na Ilocanong pangalan, Marcos, ay ang mga Romualdez. Di ba? Sabi ka, dahil kay Imelda, tamang Marcos daw, sabi ni Risa Balandres. Di ba? Si former First Lady. And now, the Romualdezes na pinsan ninyong mga Polboroni. So you act now. That's only my challenge. Kung talagang para tayo dito, para maibilang ang boto ng taong bayan na hindi na muling magkaroon ng gantong karampat na pandaraya, nasa iyo ang alas. Dahil hawak mo ang chairmanship ng electoral reforms. Kaloka, di ba? And another thing, sino pa mga bubodyakin natin? Okay. Ito, may bubodyakin pa natin. Committee on Games and Amusement. Mga palangga. Okay?
Hmm. Committee on Games and Amusement. Sino dapat niyang boljakin? Ayan, tahimik dyan sa Senado. Chairperson, Lito Lapid. O, di ba, hindi siya nakikita kasi sekreto siya. Tahimik, hindi siya nag-epan. Committee on Games and Amusement. Ni-research, yun na, kinuha natin. Ayan. Siya ang may power para imbestigahan si General Manager Mel Robles na kasabwat ni Liza Ahas Araneta Smugs na magpapanalo ng loto every other day, every week, every 3 days, every 2 days, every day. Only sa administrasyon ni Kuting. Lito Lapid, you are the chairperson. Sino ang vice chair niya? Si Rapi Tulfo at saka si Senator Bongo. Ayan. Kayo mag-initiate kayo, Senator Bongo. O kung talagang para kayo sa taong bayan, lahat kayo dito. O si Escudero, Revilla, Ejercito, Villar, Padilla, Ejercito pa rin. Tolentino, sila pa rin dito. O Ligarda, Villanueva, Pimentel. Imbestigahan yung 433 na winners lang noong October last year. Hanggang ngayon walang nangyari. Ano ngayon, yung mga pinapanalo sa loto, imbestigahan. Kung yung mga tinatakpan nila ng banderitas, ng mga mask, ng kung ano-ano doon, ng kino-cover up nila yung, kung totoo ba mga taong yun, napunta ba sa account nila ang pinanalunan nilang loto o napunta sa account ni Lisa at ni Mel Robles sa offshore account. Kaya nga, di ba, maya-maya pumupunta ng Europa yung mga inayupak na yan. Ipatawag ninyo ang immigration also. Madali lang po hulihin ang mga demonyo sa bayan natin. Kung ang ating mga namumuno ay ang kanilang puso para sa inyo. Madali lang checken yan. Kung ako si Lito Lapid, ipatawag ang mga tao, proteksyonan sila, i-check ang kanilang mga bank account, napunta ba sa kanila ang winning money. I-check ang mga record ni Mel Robles, kung ilang beses siya pabiyahe, pabalik-balik ng Europe. Kasi bakit ka pabalik-balik ng Europe kung general manager ka ng PCSO? Nagbobola ka ba ng loto sa Europa? O nagda-transport ka ng winning money sa offshore account sa utos ni Lisa Smugs? Madali lang po yan i-check sa immigration. Madali lang hulihin ang mga yan. Mga kababayan. Pero bakit wala? Yung mga pinapanalo sa loto, kung inilalagay yan sa tama, ang dami kong nare-receive na mga hiling ng mga tao sa akin, nanghingi ng pang-dialysis. Wala naman po akong pera na para ibigay sa inyo. Hindi ko, I wish may rami akong pera na ibigay sa inyo. Ang dami ngayon. Ms. Marlica, ganito, wala po akong pang-dialysis. Na dapat yan libre. Libre yan sa mga panggobyernong ospital. Pero ano nangyayari sa mga pasyente? Sa mga nagda-dialysis, wala. Pinagbabayad pa ng mga doktor. Namamatay yung ating mga kababayan. Bakit ako? Di ba? Kung tutusin, bakit sa akin manghihingi? Hindi man ako gobyerno. Dapat otomatiko. Pag pumunta ang isang mahirap na walang kakayanan, wala nang palipaliwanag yan. Gagamutin na kaagad, schedule na ang kanilang dialysis, ibigay ang para sa kanila dahil yung ninanakaw dyan, pinapanalo sa loto ng PCSO, ay pera yan ng Pilipino, pera yan ng taong bayan. Pero you, Congress, Lito Lapid, and the rest of the gang, kasi chairperson ang magde-decide yan kung ipupush niya o hindi. Hindi nyo imbestigahan yung buwakan ng Genemis na si Mel Robles na umarbor dito. Ito, pakita natin ulit. Kasi connect to mga palangga. Ang umarbor dito sa Indian National na nahulihan ng sabog at ng kung ano-ano pa mga high calibre na mga pampachorba. Anong ginawa dyan? Non-bailable ang kaso niyan. At ano nangyari dyan? Nakalaya din lahat yan. Sino ang umarbor dyan? Si Mel Robles na bagman ni Lisa, nakasabwat ni Lisa. So ito ang gobyerno ninyo ngayon. Ngayon kung gusto niyo magalit sa akin dahil ini-expose ko ang lahat, ini-expose ko ang lahat ng mga karumal-dumal, then ibig sabihin nag-e-enjoy kayo sa mafyang gobyerno. Hindi ko nakasalanan yun. Kung nagagalit kayo sa akin dahil inilalabas ko sa inyo ang tunay na nangyayari sa gobyerno nyo sa Pilipinas. Kung gusto nyong mamatay,
ng puro polboron ang ipapamana sa mga anak ninyo. Kung gusto nyong sa huling hininga ninyo, namamayagpag itong mga hinayupak na to, then it's your choice. Choice ninyo, palangga. Hindi nyo ba nakikita? This is not about Sara and Marcos anymore. This is about you, Filipino, your future na binababoy kayo ng gobyernong ito. At ito na nga, imagine nyo, yung kay Dilima issue. Diba? Bumabaliktad na yung mga taong noon na nabumabatikos kay Dilima dahil ano ba yung issue? Dito sa droga na ito, bakit? Sabi ko nga, si Dilima ba magsusupply ng polboron? Kay Kuting at kay Ahas? So meron na sila sarili supplier. Ito ba ang gusto ninyong makita in the next, what? Well, ngayon, kasalukuyan. Ito ang buhay ng dadanasin ng mga anak ninyo. Swerte ka kung makakatakas ka sa kahirapan. Like ako, natakasan ko ang ganitong klaseng buhay dyan sa Pilipinas. Well, swerte ka kung may business ka, tapos nakikipag-alyansa ka sa mga politiko. Nakipag-alyansa ka. When I say alyansa, nakikipag-sabwatan ka para hindi nila, para protection na nila yung negosyo mo, hindi ka sususugin. Ilang beses na ba ako nag-expose sa inyo? Na even mga artista now, di ba? Inaano ng BIR, hinahanapan ng butas. Dahil pag na meron ng konting butas, papatungan, sisingilin ng milyon-milyon. Ang sa akin naman, not only sa mga artista, mga negosyante, kung tapat ka sa negosyo mo, hindi magbayad ka ng tama na buwis. Wala naman sanang problema doon. You know what I mean? So yun mga palangga. Ay nako, sabi doble ingat. Yes, palangga. Actually, nanaginip ako kanina. Pero ang panaginip daw, kabaliktaran. In total, I swear, nanaginip ako. I swear to God. Nanaginip ako. Ang setting, ang gulo eh. Nasa Paris ako, nasa Pilipinas. Na si Kuting daw balak ako ipature ba na ganon. Actually, meron doon sa panaginip ko, siguro kakapost ko doon kanina sa San Francisco. Sa panaginip ko, talagang meron na siyang accomplice, dumating na. Kaso lang, pinaibig ko yung, ganun ang panaginip ko, I'll tell you the story, okay? Nakakatawa. Ito, nakita ko daw si Kuting, nag-approach, sabi, nakipagbati na daw. Para daw ako nasa karinderya. Para daw ako may tindahan. Nasakita ko daw si Kuting, ako daw dead na pa rin daw ako. Tapos nag-usap daw kami ni Kuting. Hindi ko na alam kung anong pinag-usapan. Basta parang sabi ko, wala na to dry. Para lang daw tumigil ako sa pagdadadakdak sa kanila, pag-expose sa kanila. So parang, split second sa panaginip. Di ba ang panaginip, minsan magulo. Hindi mo alam kung minsan nakakalimutan mo. Tapos biglang maya-maya daw, habang nakahiga daw ako dun sa papag, biglang may dumating na Bruce kong lalaki. Bruce ko talaga. Yun pala yung papatay sa akin. Madaldala daw unan. Diba? Madaldala daw unan na bonggang-bongga. Tapos sabi ko daw dun sa Bruce ko, sabi ko, hindi mo kailangan gawin yan. Sabi ko gano'n. Marami akong pera. Sabi ko, nagbibigay ko sa lahat ng pera ko, pati alindog ko. Totoo. Tapos, hindi daw natuloy yung paglagay ng unan sa akin. So, ang ending, happy ending, tumakas daw kami nitong Bruce ko. Tapos, biglang yung Bruce ko na yon, habang parang tunnel yung tinatawid namin. Tapos, nasa Paris na kami. Wala lang. Ewan ko, ako na naginip ng gano'n. Ay, nako, yun lang yung mga panaginip. Macho yan. Hindi, totoo, kanina naginip talaga ako. Sa kakaisip ng nakakaisip ng kaletsya ng mga Kuting. Diba? Ba't ang panaginip kabaliktaran? Okay? Kung meron mang dapat mangyari, okay, yun yung mag-speak up day ang taong bayan at buhatin si Kuting at si Lisa palabas ng Malacanang. Dahil sila ang punot dulo ng kawalang-hiyaan sa bayang ito. Ngayon, kung kaya nyo pang magtiis, edi magtiis kayo. Pero kung sukang-suka na kayo at nahirapan na kayo, you have to speak up day. Kailangan yung salita. Kasi, alam ko, mga palangga, hindi magwawagi ito. I know men in uniform. I know you guys. Okay? Sukang-suka na rin kayo. Nagtitimpi lang kayo, di ba? Alam ko kayo, mga taga Mindanao, at Luzon, Visayas, nagtitimpi lang kayo. Akala ni Kuting, sabi ko nga, pag nawala na yung power sa inyo, magiging burak kayo.